Ako nga pala si Gerald. Naninirahan ako sa Antipolo, Rizal, kasama ang aking pamilya. Wala kaming permanenteng bahay dahil nakagisnan ko na mula pagkabata. Nakatira kami sa isang inuupang apartment sa Bulacan. Hanggang sa lumipat kami sa Tiaong at umabot na kami sa Rizal. Wala pa kasing maayos at permanenteng trabaho noon ang aking mga magulang. Kapos pa sila sa budget para makakuha at makabili ng house and lot. Kaya nagtitiis kami ng palipat-lipat na tahanan at paaralan. Naging maswerte ang aking mga magulang noong dumako na ako sa sekundarya. Samantalang nasa ika-6 na baitang pa lamang ang aking bunsong kapatid na lalaki. Napermanente sa trabaho ang aking nanay at tatay kaya naman agad silang bumili ng bahay sa Rizal. Medyo may kalumaan at antigo ang mga kagamitan pero maayos namang tirahan. Hindi na kami masyadong kinakapos sa pagbabudget ng panggastos sa araw-araw at nakapasok ako sa prestihosong eskwelahan kung saan hindi na rin ako masyadong binubuli ng ibang estudyante. Dati kasi noong nasa public school ako ay madalas akong binubuli. Lagi na lamang akong kinakapos sa baon nun at pinagbabaon na lamang ako ng pagkain ng aking mga magulang. Paulit-ulit na lang ang laman ng aking lunchbox kaya iniisip niya na tira-tira ang mga kinakain ko. Sa ganung paraan ay lubos kaming magkakapatid para mapagkasya ang aming mga pangangailangan sa araw-araw. Hindi ko na lamang pinapansin ang panunukso sa akin ng mga kaklase ko. Bagkos ay naging positibo ako at matatag sa maraming pagsubok na dumating sa aming buhay. Nais ko po sanang ikwento sa inyo ang aming karanasan ng pamilya ko sa isang pinaniniwalaang aswang. Ang malanig na muling nabuhay at gumagambala sa amin noon. Nasa 27 taong gulang pa lamang ako noon nung mangyari ang nakakakilabot na engkwentro na ito. Ang insidenteng naganap mismo sa loob ng bahay namin at madalas na nagpapakita ang imahe ng isang babae sa aming silid-tulugan. Bago ako magsimula sa pagkikwento, ay ilalarawan ko na muna ang direksyon at pasikot-sikot sa aming bahay. Kung papasok ka mismo sa main door at maglalakad ka ng diretsyo sa may sala, may isang maliit na pinto ang magdadala sa iyo patungo sa hagdan. Sa gawing kanan naman ay matatagpuan ang 2 malaking kahoy na pinto na nagsisilbing silid-tulugan ng aking tatay. Sa may kaliwa, makikita naman ang isang upuan. Ang upuan ay nakaharap mula sa silid-tulugan ng tatay ko patungo sa kinalalagyan ng telebisyon. Sa kabila ng pader, sa gawing kaliwa ay matatagpuan ang front door at isang couch na nakaharap sa isang maliit na stair door. Kapag humiga ka, gamit ang iyong braso bilang ulunan. Maaari kang humarap sa may TV corner o mismong pintuan. Sa gawing kanan ng TV corner ay matatagpuan naman ang kusina kung saan nagluluto ang aking nanay. Nung una, nasa loob ako ng aking silid-tulugan at katulad ng mga karaniwang mga gabi, nagigising ako sa mga kakaibang ingay na nagmumula sa aking silid. Naririnig ko na lumalagatik ang sahig habang may naglalakad sa kalagitnaan ng gabi. Ipinikit ko ang aking mga mata at nakinig ako sa mga yabag habang nagkukunwari akong natutulog noon. Kung ano man ang nilalang na yon, ay bigla siyang huminto sa mismong harapan ko at sa harap ng mukha ko. Nararamdaman ko ang kanyang presensya. Bumagal ang aking paghinga. Napako ako sa matinding takot at gusto kong sabihin sa aking kapatid na natutulog sa itaas na bahagi ng kama. Pero natatakot ako nun. Unti-unti akong sumilip pero hindi ko pa idinidilat ng matinding pagmulat ang aking mga mata. Nang may nakita akong maputing imahe na nakatayo sa aking harapan. Kumisap-kisap mata ko at biglang nawala ang bulto nun. Lumabo pero nananatili pa rin ang takot sa aking buong katawan.
Akala ko matatapos na ang kalbaryo ko pero hindi pala. Ang kasunod na nangyari ang mas nagpataas na mga balahibo ko sa katawan. Dahan-dahan at maingat akong naglalakad patungo sa silid tulugan ng aking tatay. Inisip ko na magpatay mali siya at hindi ko pansinin ang anumang nakakatakot na nilalang sa daan pero habang bumabangga ako sa may kusina, nararamdaman ko na napakaraming tao ang nakatayo doon. Takot na takot ako at dumating pa sa punto na namutla ako at parang nanlamig ang aking talampakan noon habang nagpapatuloy na naglalakad sa daan. Nang makarating ako sa double wooden door sa silid tulugan ng tatay ko, ipinihit ko ang bisagra at napansin ko na nakalakang pinto. Hindi na ako makakabalik sa silid tulugan ko o maging sa may kusina. Nagdesisyon ako na mahiga na lamang sa may sofa at manatili doon habang nakabalot ng blanket para makatulog ng mahimbing. Mabuti na lang at nakatulog din ako ng maayos kahit medyo nakaramdam ako ng init dahil walang kahangin-hangin ng gabing yon. Nagising ako sa hindi malamang dahilan. Mga bandang 3:00 hanggang 4:00 ng madaling araw yon. Tumingin ako sa ibabaw ng TV corner at paglingon ko sa likuran, nakita ko ang isang dalagita na nakatitig sa aking mabuti. Umaalingasaw pa ang mabahong amoy na tila nabubulok na katawan ng bangkay. Medyo malabo ang kanyang imahe pero nanlilisik ang maiitim niyang mga mata at nagtataglay siya ng maputlang katawan. Narinig ko siyang nagsalita. Kinakausap niya ako sa mahaba at mabagal na tono. Pinapalayas niya ako sa aming bahay na parabang siya ang nagmamay-ari nito. Sinigawan niya ako. Puno ng puot ang tinig niya nun. Pagkatapos ay mabilis siyang naglakad patungo sa aking direksyon. Galit na galit niya akong inatake at pagkatapos ay walang ano-anong pinagsasakal ako sa leeg nun. Nanlaban ako sa kanya. Nagsisisigaw ako at pilit ko na tinatanggal ang mga kamay niya na mahigpit na sumasakal sa leeg ko. Naipikit ko ang aking mga mata sa sobrang pagkataranta. Humihingi ako ng tulong pero wala akong naririnig na boses ng aking kapatid. Gayon din ang aking mga magulang. Nagpatuloy ako sa pagsalag sa kanyang pag-atake hanggang sa idinilat kong muli ang aking mga mata. Natagpuan ko ang aking sarili na nag-iisa sa may higaan. Nawala ang babaeng sumasakal sa akin noon. Laking gulat ko na nawala ang kanyang presensya. Kinapaka pa ko ang aking leeg pero wala namang anumang bakas ng sugat o galos. Nanlamig at natigilan ako sa konting sandali. At pagkatapos ay sumigaw ako ng malakas bago isinaklob na muli ang blanket sa aking ulo at bumalik sa pagtulog. Sumapit ang umaga. Binanggit ko sa aking kapatid ang nangyari. At mukhang naniwala siya sa aking mga sinasabi. Isiniwalat niya sa akin na may nakita siyang kakaibang nilalang nitong nagdaang gabi. Isang maputlang babae na nakatitig sa kanya habang nagkukunwari siyang natutulog noon. Magkatulad ang aming karanasan. Kaya naisip na naming isumbong sa aming mga magulang ang nangyaring insidente pero pinagalitan nila kami at pinagtawanan. Kung ano-ano daw kasi ang pinapanood namin sa telebisyon. Kaya nakakaisip na kami ng mga tinatawag na pantasya at kababalagan. Hanggang sa dumako na naman ang gabi, bumalik ako sa aking silid. Inisip ko na wala na akong makakaengkwentrong maputing babae na mananakot sa akin noon.
Naisipan ko na matulog hanggang sa makarating sa kalagitnaan ng gabi. May kumakatok sa pinto ng silid tulugan. Akala ko ay kumakatok ang aking mga magulang at may kailangan sila sa aming magkakapatid. Kaya dali-dali ko nang binuksan ang pinto nun. Pagbukas ko ay laking gulat ko na nasa harapan ko na ang maputlang babae na nababalutan ng dugo ang kanyang bibig. Gayon din ang ulo. Nakangiti siya sa akin habang tumatangis nun. Matutulis ang pangil sa kanyang bibig. Pinapanood ko siya habang lumalapit siya sa akin. Napapikit ako pero sa konting sandali na pagdilat ng aking mga mata, ay bigla na naman siyang naglahong parang bula sa aking harapan. Pero hindi pa rin doon natatapos ang nakakatakot ko na karanasan. Umalingaw-ngaw ang malakas na kalabog at sigawan. Narinig ko sa dakong kusina na sumisigaw ang aking nanay at may mga nababasag na pinggan at kagamitan. Tuluyang nagising ang kapatid ko. Naalimpungatan siya sa kanyang mahimbing na pagkakatulog. Tinanong niya ako kung anong nangyayari pero wala akong maisagot sa kanya dahil hindi ko rin naman alam kung anong nangyayari noon. Kaya minabuti na lamang naming magtungo sa may kusina para malaman kung anong misteryong nababalot sa malalakas na kalabog na yon. Kumaripas kami ng takbo at natagpuan namin sa may kusina ang patay-sinding fluorescent light. Habang nagsisipagbagsakan ng mga pinggan, kutsara at tinidor, maging ang mga babasaging baso na nababasag sa may sahig. Sumisigaw ang aming mga magulang habang pinagmamasdan ang maputlang babaeng nakatayo sa kanilang harapan. Mukhang balak nitong patayin ang aking mga magulang dahil nakahanda na ang matutulis nitong mga kuko. Doon ko napagtanto na hindi ito multo na nagpaparamdam lang. Isa itong aswang. Pero naguguluhan ako dahil mistula siyang bangkay na muling nabuhay. Dumagundong ang malakas na kaba sa aking dibdib nang masilayan ko ang makapanindig balahibong anyo ng naturang babae na yon. Lumapit kami ng aking kapatid sa aming mga magulang at niyakap ng mahigpit ang nanay namin. Hindi ko malaman kung anong gustong mangyari ng babae at kung bakit kailangan niya kaming gambalain sa aming pagtulog. Kaya naglakas loob ako magtanong sa kanya. Kahit pinangungunahan ako ng takot nun. Buong tapang ko siyang tinanong kung sino siya at kung anong kailangan niya sa amin para gawan niya kami ng masama. Sumagot siya sa galit at naghihimutok na tinig nun. Sinisisi niya kami sa kasalanan na hindi naman namin ginawa. Nabanggit pa niya na kami ang dahilan kung bakit siya nananatili sa loob ng bahay at muli siyang nabuhay mula sa kamatayan, kaya hindi matahimik ang kanyang kaluluwa. Dagdag pa niya, hindi kami dapat nanirahan sa bahay na yon dahil pagmamay-ari niya ang lahat ng ari-arian doon. Kung gusto daw namin ng mapayapang pamumuhay, ay umalis na kami dahil hanggat nananatili kami sa tahanang yon, hindi kami matatahimik at magiging masaya. Naguguluhan ako sa mga sinasabi niya. Hindi ko maunawaan kung anong kasalanan ang ginawa namin sa kanya. Paulit-ulit ko pa rin siyang inuusisa sa kung anumang nagawa naming pagkakasala sa kanya noon. Pero hindi na siya sumagot. Bagkos ay unti-unti na naman siyang naglaho na parang bula. Tumigil sa paghangin ng malakas at huminto na rin sa pagbagsak ang mga gamit namin sa may sahig nun. Napaluwa ang aking nanay habang kaming tatlo ng aking kapatid at tatay ay nagpapakalma ng aming mga sarili. Hindi na namin natagalan ang matinding takot at pangamba.
Kaya kinontak ng nanay ko ang dating buyer ng bahay. Matagal bago niya yun nakausap dahil naninirahan na pala siya sa May Marikina kasama ng kanyang pamilya. Pinilit siyang papuntahin ng nanay ko sa aming bahay sa Tarlac para malaman ang buong katotohanan sa misteryosang multong gumagambala sa amin. Inabot ng tanghali bago sumipot ang naturang buyer. Isiniwalat sa amin ng buyer na dati palang mayamang hasindero ang nagmamay-ari ng bahay na yon. Namatay siya sa matinding karamdaman kaya ipinamana niya sa kanyang nag-iisang anak ang buong kabahayan. Pero sa kasamaang palad ay maaga itong namatay dahil sa aksidente. Dumating ang araw na naabandona ang bahay. Kaya naisipan ng mga kamag-anak ng hasindero na ipagbili ang bahay sa mga nais na manirahan. Kaysa naman masayang at magmukhang haunted house. Nanghihinayang din sila sa mga antigong mga gamit at pinagkakitaan na rin nila ng pera yon. Hindi na nila nagawang isiwalat ang buong katotohanan sa mga bumibili ang tungkol sa tagapagmana ng bahay dahil naisip naman nila na hindi na ito magpaparamdam. Pero lahat ng tumirang pamilya ay pinuntirya ng naturang amalanhig. Soledad ang pangalan ng dalagitang tagapagmana ng bahay. At kaya siya naging amalanhig ay dahil hindi niya matanggap na may bagong naninirahan sa bahay na yon. Para bang ayaw niya makitang may ibang taong gumagamit at humahawak ng kasangkapan at tumutuloy sa bahay. Para sa kanya, siya lamang ang dapat makinabang at mamuhay ng mag-isa sa loob ng bahay na yon. Pang-apat na pamilya na ang tumira sa bahay at ikalima na kami sa kasunod na nakaranas ng mga kakaibang katatakutan. Ang unang pamilya ay natagpuan sa loob ng bahay at pinaghihinalaan na nagpatayan nun dahil sa impluwensya ng naturang amalanhig. Ang ikalawang pamilya naman ay mabilis na lumisan sa bahay noong unang araw na nagpakita ang mismong nilalang sa kanila. Samantalang ang ikatlong pamilya naman, naglahong parang bula. At ang tanging natira lamang sa kanila ay ang ikalawang anak ng mag-asawa. At kasalukuyang nasa isang institusyon. Tuluyang nasiraan ng ulo, dulot ng trauma at phobia sa nangyaring pagkawala ng kanyang pamilya. Ang ikaapat na pamilya naman ay kamuntik nang magsampa ng kaso sa buyer pero hindi na nila nagawang ituloy. Kaya nagpasya na lamang silang bumalik sa Amerika at doon na mismo magsimula ng bagong buhay. Pinaniniwalaang ang ilang miyembro ng kanilang pamilya ay pinatay bago kinuha ang mga laman loob ng naturang amalanhig. Kaya ganoon na lang ang inabot nilang puot sa buyer na nagbenta sa kanila ng bahay na yon. Naisip ng nanay ko na kumausap ng pari para magpa-blessing ng buong bahay. Kinausap namin siya at nakiusap kami na palayain na kami sa loob ng bahay dahil aalis na kami doon at hindi na kami babalik pa. Nabanggit na rin namin sa kanya na kinakailangan na niyang bumalik sa hukay at manahimik sa mundo ng mga patay dahil walang patutunguhan ng kanyang paghihiganti. Sa paraang yon, tuluyan na niya kaming nilubayan pero buo na ang isip namin na lumipat ng bahay. Masyadong marami na rin nangyari at kahit papano ay hindi pa rin namin maiwasang mag-isip at bumalik ang alaala sa nakaraan. Lumipas ang isang buwan. Humanap ang mga magulang ko ng bahay sa isang subdivision. Maayos silang nakipag-usap sa buyer ng dati naming bahay bago kami tuluyang nagpaalam sa kanya. Napayapa na rin ang aming kalooban nung makalipat kami ng panibagong bahay. Muli akong nag-aral. Nakapag-concentrate ako ng gusto sa pag-aaral na walang anumang sagabal at kinatatakutang nilalang.
na posible na namang gumulo sa aming nananahimik na buhay. Masaya kami habang nagtutulong-tulong na mabuklod ang aming pamilya sa isang subdivision. Wala nang gumagambala sa amin na anumang masasamang elemento. Hanggang sa isang araw, nabalitaan na lamang namin sa ilang kakilala na malapit sa bloke ng dati naming bahay na ipapademolish na pala ng buyer ang naturang bahay dahil ayaw na rin naman nilang manirahan doon sa takot na baka bumalik at mamirwisyo na naman ang bangkay na tagapagmanang dalagita. Masyado ng maraming masasakit at kahindik-hindik na alaala ang bahay na yon. Kaya minabuti na lamang nilang ipasara at tuluyang ibakante. Pinili nilang maghanap ng matuwid na trabaho at mag-focus sa kanilang mga pamilya. Wala na ring mga kapitbahay at residente na nagtayo ng bahay malapit sa bakanting lote na yon, sa takot nila na maaaring bumalik ang tagapagmana ng naturang bahay. Hanggang dito na lamang po ang kwento namin ng aking pamilya, Sir Seth. At sana, kinapulutan ninyo ng aral ang naging karanasan ko sa isang amalanhig.